Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan ibinahagi ni Satoda ang kanyang nalalaman sa database, at ito pala ay ang lolo ni Amane na may pambihirang alaala. Muli namang tinawagan ni Kashima si Amane upang tanungin kung pumapayag na siyang patayin ang security system ng JCC, na agad naman niyang ginawa sa kondisyon na hindi nila sasaktan ang mga guro at estudyante. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 88 at 89. Nagsimula ang chapter, kung saan ipinakita ang nangyari sa control room ng security system bago pa ito mapatay. Pinatumba ni Amane ang operator ng control room at sinabihan si Kashima na nasa loob na ako. Sinambit ni Kashima na gawin muna at patayin ang security system. Ang ating mga kasama na dalubhasa sa mga operasyon ng paghahanap ay nakahanda malapit sa himpapawid ng JCC, magpapatuloy sila upang wasakin ang database. Ngayon, opisyal ka ng miyembro ng ating grupo. Ginamit ni Amane ang kanyang sandata upang sirain ang security system, ngunit biglang dumating si Mr. Sakamoto sa kanyang likuran at pinigilan ito. Sinaad ni Mr. Sakamoto habang hawak niya ang armas ni Amane na hindi ko hahayaang mangyari yan. Nagsasalita ka tungkol sa pagsira ng database. Hinarap ni Amane si Sakamoto at sinambit na pakiusap, huwag kang humadlang sa daan ko. Sino ka ba, ha? Tinanong ni Sakamoto na ipinagkakalulo mo ba ang JCC kay Slur, habang sinabi ni Amane na anong alam mo. Wala na akong ibang pagpipilian. Hinawakan ni Mr. Sakamoto ang kanyang balikat at sinambit na kapag dumaan ka sa isang yugto ng pagre-rebelde, iniisip mong astig ang paggawa ng masasamang bagay, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling danasin iyon ni Hana. Naguguluhan naman si Amane sa mga sinasabi ni Sakamoto, at hindi nito alam kung ano ang kanyang sasabihin. Napaisip na lang ito at sinaad sa kanyang sarili na hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ko kahit kaunti. Sinabi ni Sakamoto na ang JCC ay walang kinalaman sa iyong tatay, gusto mo bang masaktan ang mga taong mahal mo? Pinagpawisan naman si Amane at sinambit na syempre hindi, habang bigla namang nagsalita si Kashima sa telepono, na ikaw ba? Ikaw ba ang asawa ni Taro Sakamoto? Anong ginagawa mo dito? Tinignan ni Sakamoto si Kashima sa telepono at sinambit na huwag mong gawing biro ang batang ito, Kashima, kung ipapakita mo ang mukha mo dito, hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Sinambit ni Kashima sa kanyang sarili na ang aura niya, talagang matindi itong babae na to, sa bagay, asawa siya ni Sakamoto, pagkatapos ng lahat. Sinaad ni Kashima na Amane, huwag mong pagkatiwalaan ang babae na yan, ang asawa niya ay isang psycho killer na nasisiyahan sa pananakit ng mga tao sa mga tren. Sinabi ni Sakamoto na iyon ay dahil ayaw mong ibigay ang upo ang nakalaan para sa mga may kapansanan. Amane, hindi ko alam kung anong kasunduan ang mayroon ka sa mga taong ito. Pero ginamit ng mga taong ito ang anak ko bilang pangtakot, huwag mo silang pagkatiwalaan. Sinaad ni Kashima na ang revolusyon ay nangangailangan ng ilang sakripisyo, ikaw at ang asawa mo ay hindi nakikita ang buong larawan. Sinabi ni Amane na teka, ganyan mo rin ba tinitingnan ang JCC? Nangako kang hindi mo sasaktan ng sino man. Hindi kita tutulungan kung sasaktan mo din ang mga tao sa paaralan. Sinambit ni Kashima na naiintindihan ko, isa ka pa ring bata, ikaw na ang bahala dito, Club Jam. Pagkatapos magsalita ni Kashima, ay lumitaw si Club Jam sa telepono, at ito ay biglang pumalakpak. Habang pinapanood ni Amane si Club Jam, ay may nangyaring kakaiba sa kanya, na nakita ni Mr. Sakamoto at ito ay naguguluhan. Si Club Jam ay parang nasa loob ng eroplano at sinaad, na sinabi ko na sa'yo diba, Mr. Kashima, kaya ko nang hawakan ang mga bagay, naaalala mo ba? Si Amane ay wala sa kanyang sarili, at bigla nitong ginamit ang kanyang sandata upang wasakin ang control room. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan muling nag-announce ang JCC, na ang security system ay muli nang bumalik. Sinaad ni Shin, na anong nangyari, habang sinambit ni Akira, na ang system ay nawala ng 10 segundo. Sinabi ni Seba, na meron bang security malfunction, habang wala namang reaksyon si Satoda Sensei. Muli namang inilipat ang scene sa silid, kung saan nag-aaral ang mga estudyante, at pinag-uusapan din nila ang nangyaring pagkawala ng security system ng JCC.
Sinambit ng isang estudyante na sensei, baka mayroong kalaban na nasa loob ng campus, habang sinabi ng guro na ang system ay nawala lang ng 10 segundo. Walang kahit na sino ang makakapasok doon. Si Kanaguri ay nasa loob din ng kanilang klase at sinaad nito na tumahimik ka, Yamada. Inaabala mo ang mga estudyanteng nagsisikap mag-aral. Sinambit ng estudyante na ang pangalan ko ay Yabuchi, habang sinabi ni Kanaguri na isa ka lang extra, hindi mahalaga ang pangalan mo, ngayon, tumahimik ka, gusto kong makakuha ng candid na footage ng klase. Sinaad ng guro na alisin mo ang kamera habang nasa klase, habang sinabi ni Kanaguri na ayoko. Sinambit ng guro na pagkatapos ng klase, magtungo ka sa staff room, habang nagtanong si Yabuchi sa kanyang mga kaklase, na hindi ba't kamukha ng lalaking yan ang direktor mula sa mga murder film. Anong pangalan niya? Sinaad ni Kanaguri na nakita mo na ang trabaho ko. Maganda ang panlasa mo, ilalagay ko ang pangalan mo sa end credits. Nilapitan ng guro si Kanaguri upang tignan ang kanyang camera habang hindi niya ito nagustuhan at bigla niyang pinutol ang ulo ng teacher. Nahulog ang ulo ng guro sa sahig na kanyang ikinagulat habang nakatingin ang mga estudyante sa kanya. Sinabi ni Kanaguri na ngayon, nagawa ko na, wala ng guro, hindi ko na makuha ang footage ng classroom na gusto ko. Napagtanto na ng mga estudyante ang nangyari sa pagkawala ng ulo ng kanilang sensei, at sila ay nakaramdam ng takot at kaba. Sumigaw naman si Kanaguri at sinabihan sila na sandali. Kalma lang kayong lahat, ako na ang magiging guro nyo. Agad na sumunod ang mga estudyante sa kanya dahil sa takot na kanilang nararamdaman habang tumayo sa harapan si Kanaguri at nagbasa. Sinambit nito na ang ekspresyon sa isang pelikula ay nasa mga detalye, ang poster ng isang extra, ang pag-aayos ng props, ang mga bagay na ito ay nakakaapekto sa realismong makikita sa screen, ang paglikha ng ganitong klase ng buhay na mundo ang nagpapaganda sa pagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang aksyon. Masyado kayong naninigas. Nagiging hindi natural ang eksena. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri, ay may malakas na bagay ang tumama sa kanya, na sumire sa pintuan ng silid, at siya ay tumilapon ng napakabilis. Inireport ng umatake kay Kanaguri, na may kalaban na nakapasok sa silid na ito, at ito ang Lecture Hall 12. Ang umatake kay Kanaguri ay mga guro, kung saan gumamit sila ng kanyan. Sinambit ng guro na may peklat sa mukha, na matagal na simula nang makakita kami ng tunay na aksyon, gawin mong kahanga-hanga ang itsura ko sa harap ng mga estudyante. Ang pader kung saan bumunggo si Kanaguri ay nagkaroon ng lamat at sinambit nito, na hindi kailanman inisip ni Noda, na iyon na pala ang magiging huling mga salita niya, habang sinaad ng guro, na ang pangalan ko ay Inoue. Ibinalik ang SIM kina Mr. Sakamoto, kung saan matapos magwala ni Amane ay nawalan ito ng malay. Tinanong ni Mr. Sakamoto na okay ka lang ba? Bakit mo sinira ang mga security? Hawak-hawak ni Amane ang kanyang ulo at sinabi na hindi ko alam, pagkatapos pumalakpak ng lalaking yun sa screen, ang kamalayan ko ay naglaho. Mukhang nakapagpapasok ako ng mga kakilakilabot na tao dito. Sinambit ni Mr. Sakamoto na huwag kang magpanik, ang hinahanap niya ay ang database, tama. Uunahin niya ang impormasyon kaysa sa massacre sa ngayon. Tinanong ni Amane na ganun ba kaimportante ang database, habang bigla namang dumating si Shin at sinabi na Mr. Sakamoto. Kanina pa kita hinahanap, may nalaman ako na kailangan ng sabihin ngayon. Nagulat si Akira sa kanyang narinig at sinambit na ang magandang guro sa training ay si Mr. Sakamoto. Sinaad ni Shin na siya ay nakadisguise, ipapaliwanag ko mamaya, habang tinanong ni Seba na pero paano naman ang mga prinsipyo ng pisikal na bagay. Sinabi ni Mr. Sakamoto na anong nalaman mo, habang sinambit ni Shin na natukoy ko na ang database. Ito ang palayaw ng isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa paaralang ito. Labis na nagulat sina Mr. Sakamoto at Amane sa kanilang nalaman, habang sinabi pa ni Shin na mayroon siyang pambihirang memorya, naaalala niya ang bawat detalye tungkol sa bawat estudyanteng nakasalamuhan niya. Ito ay data na hindi kayang wasakin o mawala. Bakit hindi natin siya hanapin at tingnan kung may alam siya tungkol kay Slur? Nagtataka si Shin sa reaksyon ni Mr. Sakamoto at tinanong kung ano ang problema. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na napakabigat nito, habang labis na natatakot at kinakabahan si Amane at sinabi na ang lolo ko. Ano ang gagawin ko?
Kasalanan kong lahat ito, kung hindi ako kikilos, mapapahamak si Lolo. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala dito, sino mang magdudulot ng gulo sa campus ay matatanggal. Naalala ni Amane ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo, na sa 38,764 na estudyante na nakita ko, ang estudyanteng iyon ang pinakamahusay na mandirigma sa lahat. Sinaad ni Amane, na pakiusap. Nakikiusap ako na iligtas nyo ang JCC at ang lolo ko. Ibinalik ang sin kay Kanaguri, kung saan natalo na niya ang dalawang guro. Sinambit nito, na kayo'y wala ng pag-asa, ang isang guro ay walang laban sa isang direktor ng pelikula, at ang cast ay lubos ng kumonti, hindi ko kayang mag-shot ng ganito. Lumabas na si Kanaguri sa classroom at sinabi pa nito, na kailangan kong hanapin ang susunod kong tema. Bigla namang lumitaw si Satoda Sensei, at siya ay papalapit kay Kanaguri. Nakita ni Kanaguri ang guro at sinambit, na aba, sakto. Subukan natin ang Japanese horror. Nagsimula ng mag-record si Kanaguri habang sinasabi, na sa dulo ng napakahabang pasilyo, may nakatayong isang nasa middle age na babae, na may nakakakilabot na maputlang mukha. Napagtanto ng binata na walang tunog ang kanyang mga paa at itinaas ang ulo niya sa takot, sa nakakapanindig balahibong katahimikan, tanging ang tunog ng tibok ng kanyang puso ang lumalagapak sa kanyang pandinig. Bigla namang napunta si Satoda sa kanyang harapan, at inatake ito gamit ang maliit na espada. Tinamaan si Kanaguri sa kanyang balikat, at agad itong umatras at lumayo kay Satoda. Sinambit ni Kanaguri, na pinutol mo ang napakahalagang panimula ng kwento. Mabilis namang kumilos si Satoda Sensei, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kalaban at itinapon ng napakalakas. Si Kanaguri ay bumunggo sa salamin ng gusali at ito ay nabasag, na naging dahilan upang mahulog ito palabas. Siya ay nahulog sa kabilang gusali, at pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili sa pag-atras. Sinundan naman ni Satoda si Kanaguri sa labas ng gusali, at hawak-hawak niya ang kanyang patalim. Nang makalapit na ang guro kay Kanaguri, ay nabasag ang bubong ng gusali, at sila ay parehong nahulog habang ang patalim na nais niyang ibaon, ay napigilan ng kalaban. Sinabi ni Kanaguri, na ngayon ay naaalala ko na. Ikaw si Etsuko Satoda, ang kakaibang taong tumanggi sa imbitasyong sumali sa order, at pinili ang pagiging guro sa halip gumawa ako ng pelikula tungkol sa'yo noon, kathang isip nga lang. Sinaad ni Satoda, na kaya ikaw pala ang walang hiyang gumagawa ng mga pelikula tungkol sa buhay ng mga assassin, kung ganon, masasabi ko bang ito na ang sequel? Nagawang makatakas ni Kanaguri sa pagkakaipit sa kanya ni Satoda at sinambit, na hindi. Hindi ako gumagawa ng sequel, habang sinabi ni Satoda, na nakakalungkot naman. Sinaad ni Kanaguri, na ang kagandahan ay nasa kakayahang ipaloob ang isang buhay sa isang 140 minutong kwento, habang sinabi ni Satoda, na pero gusto ko yung Terminator 2. Sinugod ni Satoda si Kanaguri habang sinasabi, na kung ganon, ano ang pakay mo rito, assassin? Habang umiiwas naman si Kanaguri ay sinambit nito, na mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako assassin, ako ay isang filmmaker, wala akong kakayahan sa pagpatay o mga armas, ang meron lang ako ay ang aking kakayahan bilang isang first-rate na filmmaker. Nahawakan ni Satoda ang kamay ni Kanaguri, ngunit nagulat siya dahil hindi niya ito matinag. Sinaad ni Kanaguri, na kapag hawak ko ang kamera, hindi ko ito pinapayagang maalog. Si Kanaguri ay biglang napunta sa likuran ni Satoda at sinambit, na at saka, ito ay isang first-rate na tracking shot. Nawala si Kanaguri sa tabi ni Satoda, at ito ay kinukuhanan niya ng video. Sinabi ni Kanaguri, na gumagawa tayo ng mabilis na pag-ikot ng kamera, at tapusin ang eksena. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri ay inatake niya si Satoda gamit lamang ang kanyang daliri. Inilipat naman ang scene kay Mr. Sakamoto, kung saan siya ay tumatakbo kasama si Akira. Sinabi ni Sakamoto, na napakatahimik, iniisip mo bang may nakakatakot na pumasok? 10 segundo lang iyon, habang sinaad ni Akira, nakaharap natin ang grupo ni Swer, huwag mo silang maliitin. Sinambit ni Sakamoto, na sa anumang kaso, kailangan nating hanapin at siguruhin ma-secure ang database bago pa sila makarating. Sinabi ni Akira, na tama. Ang unang destinasyon natin ay ang kwarto ng janitor. Si Shin at si Seba ay malapit sa incinerator. Nag-aalala si Sakamoto kina Shin at Seba, habang sinambit ni Akira, na magiging okay lang sila.
May bagong armas si Shin, mas malakas siya kaysa dati. Dagdag pa na kapag ensayo kami kasama si Satoda Sensei, kamangha-mangha siya. Tinanong ni Sakamoto na kamusta na si Satoda Sensei, habang sinabi ni Akira na kilala mo ba siya. Napakabait niya. Sinaad ni Sakamoto na laging inuuna ni Satoda Sensei ang kanyang mga estudyante, isa siyang hindi pangkaraniwang assassin, tinulungan niya ako at si Akao ng maraming beses noong kami ay mga estudyante pa. Sinabi ni Akira na ganun ba, hindi na ako makapaghintay na makita si Rion. Sana alam ng database kung nasaan siya. Sinambit ni Sakamoto na Akira, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo tungkol kay Akao. Habang sinasabi ni Mr. Sakamoto ang tungkol kay Rion, ay may biglang ingay ang tumunog na naging dahilan upang hindi siya marinig. Pagkatapos ng napakalakas na tunog ay may biglang pumalakpak na naging dahilan upang mawala sa sarili si Akira. Sinabi ni Akira na sirain ang database at ito ay parang nababaliw. Sinampal ni Sakamoto si Akira at sinambit na Akira, mag-isip ka ng maayos. Bumalik naman agad sa normal si Akira at tinanong na anong nangyari. May napakaraming tao naman ang nasa kanilang harapan at paulit-ulit na sinasabi na nasaan ang database. Sirain ang database. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga tao na parehong brainwashing kay Amane. Napagtanto ni Mr. Sakamoto na may kalaban ang nakapasok na isa sa mga kasapi ni Sir, at pagkatapos ay mabilis itong tumakbo habang sinasabi na Akira, magmadali tayong magtungo sa janitor room, dadaan tayo sa shortcut sa greenhouse ng poison department. Inilipat ang scene sa broadcasting room kung saan naroon si Club Jam at may hawak itong mic. Sinabi ni Club Jam habang inaapakan siya ng mga trabahador ng JCC, na lahat ay naaakit ng matatamis na salita, kapag pumalakpak ako gamit ang aking mga kamay, ang mundo ay sumusunod. Sinambit ng lalaking umaapak sa mukha ni Club Jam sa kanyang isipan, na masama ang pakiramdam ko kapag tinatapakan ko ang ulo ng isang tao, habang sinaad ng babae, na hindi ko gusto to. Simula nang pumalakpak ang lalaking ito, ayaw nang sumunod ng aking katawan sa akin. Anong ginawa niya sa amin? Si Club Jam ay bumangon at sinabi na wala pa din akong nararamdamang kahit ano. Wala akong nararamdamang kilig tuwing ginagawa sa akin ang karahasan, gusto kong mapailalim, umiyak, at magmakaawa para sa kapatawaran. Pumalakpak muli si Club Jam at ang dalawang tao na nasa kanyang likuran ay muling nakakilos ng normal. Sinambit ni Club Jam na kailangan kong humanap ng tunay na sakit, isang bagay na magpapakaba sa aking mga ugat. Ibinalik ang scene kay Kanaguri, at napansin nito na kumikilos na si Club Jam. Si Satoda ay nakatayo sa greenhouse at siya ay nasa harapan ni Kanaguri, ngunit ang kanyang isang mata ay nagkaroon ng pinsala at hindi na niya ito magamit. Sinabi ni Kanaguri na ilang beses pa ba natin kailangang ulitin ang eksenang ito, habang sinaad ni Satoda na kahit gaano katagal, poprotektahan ko ang aking mga estudyante hanggang sa masira ang iyong pelikula. Ang mga estudyante na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam ay nakapasok sa loob ng greenhouse at paulit-ulit na sinasabi na nasaan ang database. Sirain ang database. Sinabihan ni Satoda ang mga estudyante na lumayo kayo dito habang ibinalik ang scene kina Mr. Sakamoto at sinambit nito na pagkatapos nating makalabas sa greenhouse na ito. Habang tumatakbo ang dalawa ay may biglang kumalabog sa kanilang dinaanan, at ito ay si Satoda Sensei, na tinamaan ng atake ni Kanaguri. Napansin ni Sakamoto at Akira na siya si Satoda, at sila ay nakaramdam ng labis na pagkabahala sa nangyari sa matanda. Dito na natatapos ang Chapter 88 at 89 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!